What is up mga nilalang? Welcome sa aking video at sa pagsisimula o sa pag-vlog ng aking mga rides. Sa vlog na ito ay dadalhin ko si Shadow, ang aking Dominar 400 UG, sa kasa para sa kanyang unang change oil. Tara, samahan niyo ako. So papunta na tayo sa kasa, malapit lang naman yun dito sa bahay namin. Kasama ko nga pala si Bunso, tagahawak ng camera. Sira pa kasi yung chin mount ko and naghihintay ako ng bagong chin mount na binili ko sa Shopee, yung may strap na para madali lang ding mailipat sa mga helmet. Bumili na rin ako ng oil and filter online. So sa Shopee, yung nabili ko na filter dun sa Berting Moto Shop o dun, basta kay Berting. Yung Motul, naghanap ako kasi medyo mahirap maghanap sa Shopee or sa Lazada ng legit tsaka ng yung medyo hindi gano'ng kamahal. Nakuha ko yun dun sa Shopee. Okay naman yung seller and naipadala ng maayos yung aking in-order. Buti lang medyo steady ang kamay ni Bunso. Medyo malubak lang talaga sa bayan namin. So dito lang yun. Ilang kanto lang. Nandito tayo sa motor trade kung saan ko binili si Shadow. Dito lang sa tapat ng bumbero namin. Nice. Hanap lang tayo ng magandang paradahan. Kaso dito lang din sa tapat kasi sinakuya na pasok kay Shadow sa loob. And kinausap ko na sila. Dalawang tao na nagpasok kay Shadow. Dahil mayroon daw akong coupon, parang 36 pesos lang yung binayaran ko. 36 pesos lang yung babayaran ko. So, yung nagsimula na si Kuya. Nakat-cut ko kasi yung video. Ay, hindi ko na video yung ginagawa kanina. So, minuksan niya yung sa drain, sa ilalim. Yun yung drain plug na merong strainer. Yan. Lagi nyo rin tandaan na wag nyong, kung magdi-DIY kayo, palamigin nyo muna yung makina, no? Para safe tayo sa lapnos. Yun na yung strainer. So, hindi ko pala nasabi na may dala akong filter kanina. So, nung sinabi ko kay Kuya, binuksan na rin niya sa kabila para may ilagay yung mapalitan yung lumang filter. So, dito pala sa bahay namin, si Shadow lang yung nag-iisa na Dominar 400 UG. Wala pa ako nakitang ibang Dominar. And sabi nga din nila ng mga tambay doon o ng mga tao na nakakita kay Shadow na first time nilang makakita ng Dominar doon sa bayan namin. So si Shadow pala, in-order ko siya sa Motor Trade, mga 3 araw lang. Kinonfirm muna nila kung meron sila sa warehouse nila. And after that, binayaran ko na siya. Nakuha ko lang si Shadow ng kinash ko na siya 191,000.
So, wala pang rehistro yun, plus 2,500 para sa rehistro, 1 year. Sinipon na ako. So, pag magra-ride din kayo guys, huwag kayong ah, sasagupa sa ulan. No? Magdala kayo ng kapote kung hindi kayang hintayin na kung hindi nyo kayang hintayin na magpahulaw, or kung hindi nyo kaya magpahulaw ng ulan, dala kayo ng kapote. Ito pala si Bunso, chill chill lang. And ito yung motul na nabili ko. Tsaka yung bagong oil filter. Yan. Yun yung mga motor na binebenta sa motor trade. Itong mga nasa labas, mga nahila to, no, binebenta nila. Tinatanggalan ni Kuya yung oil filter. And yung takip pala. Ay, nakabit na pala niya. Nakabit na niya yung oil filter. Then nilalagay na rin niya, binabalik na rin niya yung cover. Dun sa cover pala, no, nakita ko, sa group kasi nakalagay, KTM. So, tiningnan ko nga, KTM nga yung nakalagay dun sa likod ng cover ng oil filter. Kasi yung KTM, sila din gumawa ng makina ng, mali ba? Bajaj din pala gumawa ng makina ng KTM na mga nasa 400cc displacement pababa, no? Lower cc na displacement na motor ng KTM. Bajaj ang gumawa. So yun, nagbita na ni Kuya yung cover ng oil filter. Yun yung lumang oil filter. Iwan na lang dun sa planggana. And para madrain talaga yung mga lumang langis, inirehan ni Kuya yung lalagyan. Hindi ko lang napakita. Minake sure niya na tuyo na yung lalagyan ng oil. And na-drain lahat yung oil. So bago salinin ng bagong langis si Shadow, minake sure niya na yung mga drain plug ay nakasara. So mahirap naman na minsan nagdi-DIY tayo. Kakalimutan, no? Sa ilalim, lalo na yung mga nasa ilalim. Kaya pag magugulat ka na lang pag salin mo ng langis, pati yung flooring, no, magkaroon na ng langis. Wala pala silang available na 10W50 na engine oil. So, good thing. Pumili ako from online. And yung brand din na gusto ko yung nakuha ko. Actually, yung first choice ko is yung sa Total. Kaso, nung dumating yung sa Total na in-order ko, kuha na siya eh. Manufactured siya to 2015 pa. And as per Total, 2 years lang yung shelf life nung kanilang langis. So, binili ko siya sa Shopee. Pero, dahil malayo yung JNT sa amin, sa LBC ko na lang siya pinadala. Pabalik.
Okay okay lang din naman sa seller nung sinabi ko yun. Kaya mabilis na approve yung return ko at pag-refund sa item. Yan, naubusan ni Kuya yung unang bote. 1 liter yan. And kung di ako nagkakamali, 1,950 yung dapat na mailagay kasi 2 drain plug yung binuksan ni Kuya. So para ka nag-overhaul. Kasi kung refilling lang and hindi naubos, yung laman lang is parang 1,700 ml lang ang dapat na ilagay. So ilalagay niya yung pangalawang bote. Good thing dito sa bote na to, meron siyang sight para makita mo kung ilan yung natitira pang laman sa bote. So minus mo na lang. Minus na lang kung ilan yung nailagay na para makuha mo kung ilan na yung nalagay sa motor. So meron palang mga fake din na oil na binibenta online, no? So good thing dito sa nabili natin, meron siya kasyang security code, parang QR code ng Scan Trust ba yun? Oo, tapos hindi lang siya basta QR code, double QR code siya. So meron siyang sa loob ng malaking QR code sa gitna, meron pang maliit na QR code na yung makakabasa lang is yung mga phone na compatible dun sa ScanTrust. So itong nabili naman natin na scan natin, nakita din natin na authentic siya. Yun yung natira ngayon. Iuwi namin yan. Ayan, pinunasan ni Kuya. Hinigpitan na rin niya yung takip. And dahil na-refill na natin ng bagong langis, i-on na natin yung makina and papaanda rin lang yung makina para maka-recirculate na yung bagong oil. Naka-neutral naman. Yun, medyo hindi lang nakikita yung langis kasi naka side stand si Shadow. Mga ilang minutong napa-idle yan? 2 minutes. So kaya lang natin recirculate bagong langis. So yun, ready na. Maghintay lang kaming tumila ang ulan and uwi na kami. Thank you guys sa panonood. God bless.